You may be seated. I would like to read the book of John chapter 13. This is about foot washing. Yeah. We talk about the basin, the towel that Jesus used, and of course the heart of Jesus while doing the foot washing. In John chapter 13, in the New King James Version, let me read our text today. It's a lengthy text, but please follow me. We're studying the foot washing. Verse 1 says, "Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father, and having loved his own who were in the world, he loved them to the end." Imagine the word, he loved them. He loves us to the end. Verse 2, "And supper being ended, the devil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper and laid aside his garments, took a towel, and girded himself. And after that, he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, 'Lord, are you washing my feet?' And Jesus answered and said to him, 'What I am doing you do not understand now, but you will know after this.' Then Peter said to him, 'You shall never wash my feet.' And Jesus answered him, 'If I do not wash you, you have no part with me.' Verse 9, "And Simon Peter said to him, 'Lord, not my feet only, but also my hands and my head.' And Jesus said to him, 'He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you.' For he knew who would betray him. Therefore he said, 'You are not all clean.' Verse 12, "So when he had washed their feet, taken his garments, and sat down again, he said to them, 'Do you know what I have done to you? You call me the teacher. You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them.'" Amen. Purihin ang Panginoon, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating narinig. Can we clap our hands to Jesus? Now, at first glance, ang foot washing is look like a simple act. Parang ordinaryo lang siya. But in the history tells us, mga kapatid, that foot washing is more than a symbol. It is customary. Custom ito nila. Ugali nito nila. Kalakaran ito sa kanila. Norm ito sa kanila, mga kapatid. Pero this is more than ordinary. Na parang titingnan mo, this is just about culture practice lang nila. Parang hygiene lang, maghuhugas ng paa bago pumasok sa bahay. Parang tradition lang. But let me emphasize this, that everything, anything that is being done by God, though this is a human in nature, this will not become an ordinary. Kahit anong bagay na basta ito'y tinatch ng Panginoon, ginawa ng Panginoon, this is not an ordinary. Though he lived in the flesh, but he emphasized things that though it looks like ordinary, but there is a symbolism behind it. Everybody say amen. Kaya yung simpleng plangganita na dala-dala niya, the basin, it becomes his pulpit.
The towel becomes his sermon. And when he bent down, that's the time that he's cleaning the dirt, nililinis niya yung dumi ng paa ng tao. He is revealing the very nature of his kingdom. This is God. This is the King of Kings, the Lord of Lords. He stooped down, yumuko siya, he bent down, mga kapatid, just to show us what is the real nature of his kingdom. And the one with all who took power on earth, mga kapatid, is now in the place of a servant. Imagine nyo, mga kapatid, he created heavens and earth. Lahat nilikha niya. Walang gumagalaw na hindi niya pinahintulutan. Walang nabubuhay na hindi galing sa kanya. But as you can see in this very story, he took the place of a servant. Instead na siya yung iserve, he is the one serving now. Imbis na yun siya yung linisan o paglingkuran, pero siya yung naglinis ng paa ng marami. At siya yung nagpakababa. Though he is a King of Kings, Lord of Lords, Panginoon, great and mighty God, but he stooped down. That is not normal in nature, mga kapatid. Hindi yun ang normal. Ano bang normal sa panahon natin ngayon? Kayo? Do you think the CEO, the multi-billionaire person will just bend down to your feet and then wash your feet? No one will do that. That's not the normal. That's why this kind of action of Jesus Christ is not a normal leadership. This is not human, just human nature. This is not just flesh. This is Christ. This is Jesus Christ. Nire-reverse niya yung norm to tell us that spirituality is different from the human logic. Nakukuha niyo po, mga kapatid. You came here with all your knowledge, with all your diplomas, with all your intelligence, with all your money and your power. Pero sa Panginoon, that's nothing. That's nothing. When you come to the Lord, regardless kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka karunong, katalino, kadaming diploma, that's nothing. Walang epekto sa kanya yon. Kasi even Paul, he told us, mga kapatid, in his epistle, sabi niya, tinawag ng Diyos ang mga mangmang para ipahiya ang mga matatalino. Ba't tinawag ng Diyos ang mangmang? Ba't di na lang yung matatalino? Because that's the human logic. The human logic tells you, pag matalino, gamitin mo. Pero sa Panginoon, regardless of matalino ka hindi, basta willing ka, and you have this heart wherein you would like to become like Him in leadership, maging katulad niya, then you will be used by God. Regardless of anong natapos natin, regardless of anong impluensya natin sa mundo, as long as we are willing to serve the Lord. Everybody say amen. Let us clap our hands to Jesus. In Bible times, because most of the people, they traveled on foot. Wala naman pong e-bike noon, wala naman pong mga jeep, mga kotse. So, kadalasan sa kanila naglalakad. At siyempre, hindi tulad ngayon, may sapatos, maayos yung sapatos mo, sarado yung sapatos mo, ang kalsada ay sementado, may mga sasakyan. So, maaaring hindi ka gaanong madumihan sa paa. Kung medyo maselan ka, may mga tao na talagang maselan, kahit na nakatsinelas, nakamedyas pa rin. Kasi ayaw nila na nadudumihan yung kanilang paa. Pero during that time of Jesus Christ, dusty roads are there, open sandals are being worn by people. Yung init, yung yung moist ng ground, yung init, yung alikabok. Lahat 'yun napupunta sa paa mo hanggang sa binti mo. So, nung unang panahon, ang kanilang paglalakbay ay talagang gamit ang paa. So, kapag dumarating ang isang tao sa kanilang bahay o sa bahay ng ibang tao, binibigyan sila ng tubig. Kung walang servant yung pinuntahan, mismong yung may-ari ng bahay ay magbibigay ng tubig sa iyo. Pero kung may servant yun ang maghuhugas ng paa mo. It's part of their hospitality
Bahagi yon. Hindi yun yung parang, oh, maarte ako pahugas naman. Hindi yon. Bahagi na yon. Kasi alam nila na ang kalsada ay maalikabok, ang paan ng tao ay madumi, kaya kung walang katulong yon, magbibigay ng tubig sa'yo, ikaw maghugas ng paa mo. Pero kung may katulong yon, yung katulong o yung servant, ang maghuhugas ng paa mo. Makikita nyo yan sa Genesis chapter 18 verse 4. Makikita nyo yan sa Genesis chapter 19 verse 2. Makikita nyo yun sa Luke chapter 7 verse 44. Yung mga binanggit ko na yun, mga kapatid, is part of their custom. Bahagi na yun sa kanila. Cultural background na nila yun, mga kapatid. So, meaning to say, kahit na madumi ang paan ng isang tao, pero it's common for them to have water. Personally, they can wash or somebody will wash your feet. Pero paano kung ikaw? Ikaw yung maghuhugas ng paa nila. Napakababa ng katayuan mo, napakababa ng iyong kinalalagyan kung ang trabaho mo, bahagi ng trabaho mo ay maghugas ng paa ng iba. Paa mo nga, nandidiri ka hugasan Paa pa kaya ng iba. So, this kind of job of a servant is a lowly part of his job. Napakababa ito. Napakababa ng ranggo mo. Ika nga, kapag ikaw ganun ang iyong trabaho noong unang panahon. This is not a glamorous job. Hindi ito white-collar job. Hindi ito blue-collar job. Blue-collar ba? O blue-collar. Pero worse than blue-collar. Blue-collar. Yung hospitality is, nung unang panahon ay iba. Sa hospitality natin ngayon, pagpasok, bigyan mo ng tubig, ganyan. Ayun, hindi. Tubig na panghugas ng paa. Ikaw mismo maghuhugas ng paa niya. It was not an honored part of the job. And this is a very humbling part ng job. And imagine this, that the disciples are in one room. Imagine niyo, nandun ang lahat ng disipulo sa loob ng kwartong yon. Jesus is also there. The master, the teacher, the Messiah is in the room. Then suddenly, kumuha siya ng plangganita. Kumuha siya ng towel. At inisa-isa niyang hugasan ng paa ng mga disipulo. Imagine niyo yun, mga kapatid. This God we have, the Jesus that we believe, showed us what kind of God He is. In His kingdom, He is not making Himself low. He is showing us the way that God wants us to be part of His kingdom. That's why the foot washing, it reveals the heart of our Lord Jesus. Kaya sa verse number 1, pag binalikan natin, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that His hour had come, that He should depart from this world to the Father, having loved His own, who were in the world, He loved them to the end. Tingnan nyo yung, paano sinulat ni John ito, he began in love. Sinimulan niya yung kanyang istorya ng foot washing sa pag-ibig. Dinescribe niya kagad si Jesus as a loving God. Pag hindi mo mahal, mga kapatid, hindi mo magagawang manghugas ng paa ng ibang tao But He begins the story with love, mga kapatid. And Jesus did not wash their feet to impress them. Para mas lalo kayo magbumilib sa akin, hugasan ko nga paa nyo. Hindi yun para bumilib sila at ma-impress o magpa-display ng kanyang leadership or performance niya. He washed their feet because He loved them. He loved them to the end. Anong ibig sabihin, He loved them to the end? To the fullest. Ibig sabihin, to the uttermost. To the limit. To the completion. Ibig sabihin, He loved them to the end, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi niya minahal yung mga disipulo ng kalahati. He did not love them when they were strong or good, with a good performance. Hindi niya minahal ang mga disipulo niya dahil masunurin. Alam niyo ba, pag sinabing He loved them unto the end,
Kahit din sa panahon ng kahinaan at failures ng kanyang mga disciples, He still loved them. Kaya yung sinabing He loved them to the end. So from the beginning to the end, in between, nag-fail ka, in between, may kasalanan ka, in between, ang dami mong weakness. Ang sabi ng Biblia, from the beginning up to the end, mahal ka niya. Wow! Tingnan niyo yung klase ng Diyos, mga kapatid, na sineserve natin. Tayo, hindi eh. Hindi tayo ganun magmahal, mga kapatid. Pag sa bandang gitna, medyo failure na, nako, ang dami na nating naririnig. Ang dami mo na rin sinasabi. Because Jesus served people even they fail. And Jesus loved people who do not yet understand Him fully. Kahit hindi mo pa siya lubusan naiintindihan. Kahit hindi ka pa lubusang bumibigay sa Panginoon. Kahit na medya-medya lang ang iyong paglilingkod sa Panginoon, still God loves you so much. Kaya walang, alam nyo, gusto ko lang mga kapatid, i-differentiate, isingit ko lang. Ang pag-ibig ng Diyos ay solid. walang ano yon, walang duda. Pero pag pinag-usapan ang kaligtasan, ang kaligtasan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So the reason why God sacrificed Himself to the cross because of His love towards us. Pero magkaiba kasi yung pag-ibig ng Diyos na umiiral at dun sa kaligtasan binibigay niya sa atin. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero ang kaligtasan, liwanagin ko po, ang kaligtasan ay dumarating lamang sa mga taong sumasampalataya. Kaya kahit na ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, puno ka ng pag-ibig ng Diyos, araw-araw hindi ka nananalangin, sama ng ugali mo, chismoso ka, wala ka, dami mong bisyo, umapatay ka man ng tao, kahit gano'n ka kasama, yung pag-ibig ng Diyos, walang maliw yun. Walang kulang doon. Mahal ka pa rin niya. Pero pag pinag-usapan ng kaligtasan, yung pag-ibig ng Diyos, dapat samahan. Sa pag-ibig sa Diyos, dapat mayroong kasamang pananampalataya. He that believeth and is baptized shall be saved. Kaya pag pinag-usapan ng salvation, may kasamang faith. Amen. Maraming tao dito alam nila mahal sila ng Diyos. Pero pag pinag-usapan natin kung naniniwala ka ba, sumasampalataya ka ba na mahal ka ng Diyos, sasabihin din nila oo. Kasi hindi nila alam yung meaning ng sampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang yung paniniwala mo. Ang pananampalataya, dinefine ni James, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So nananampalataya ka, na mahal ka ng Diyos, pero wala kang ginagawa. So yung ginagawa mo ay ginagawa ng patay. Ano ba nagagawa ng patay? Punta kasi sa cemetery, tingnan nyo kung may gumalaw ba yun. Pag gumalaw yun, bumalik ka dito. Sabay tayong tatakbo. Walang ginagawa ang patay. Ganon yung mga taong mayroong pag-ibig ng Diyos. They can claim the love of God. They can tell us, mahal sila ng Panginoon. Ganyan na sila, tanggap sila ng Panginoon. Yes, tama yan, tanggap ka ng Panginoon. Pero tanong, tanggap mo ba ang Panginoon, ang kanyang mga salita? Kasi pag sinabi mong oo, may ginagawa ka. Pag wala, you are just claiming that you are loved by God and you think that God will save you without any faith. That's wrong. That's wrong. If you want to be saved, you need to have faith. And faith should have works. May ginagawa ang pananampalataya. Everybody say amen. Can we clap our hands to Jesus? Kaya may mga tao na naglilingkod lang, only they serve because pag na-appreciate sila. Oy, ang galing mo naman. Lalo nilang kasi may nag-appreciate eh. Minsan may mga tao naman na iibig lang sila dahil inibig mo ako, ibigin din kita. Eh, Panginoon, kahit di mo ibigin, iniibig ka eh. So, iba yung talaga yung agape love. Iba yung talaga yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Pag tinulungan ka, tutulungan mo rin. Parang ganun yung, reciprocal.
Kung ano yung ginagawa sa ginagawa mo. Pero ang Panginoon hindi. Kahit gawan mo ng masama, mabuti pa rin yung ginagawa sa iyo. Kaya, alam niyo mga kapatid, wala na tayong maidadahilan eh. Ang dami lang nating dahilan, pero totoo nun, walang dahilan na pwedeng magbawas ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang dahilan na pwedeng umubra, dahilan ng tao na pwedeng umubra sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. We are loved by God so much. Mahal tayo ng Diyos sobra, mga kapatid. That's why Jesus served from a position of full authority. Imagine niyo yun, mga kapatid. He is the Master. He is the Messiah. He is the King of Kings, the Lord of Lords. He created the universe. But He served His people. Alam niyo, mga kapatid, sa mga leaders, when you serve, you don't need position. You don't need something that they could add to your name. Hindi mo kailangan ng position. Hindi mo kailangan ng titles. Kasi akala natin kapag tayo ay nagpakababa, nababawasan yung otoridad natin. Hindi po yun. Sa verse 3, tingnan mo. Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands. Ulitin natin. Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands. All things is already in the hands of God. Alam ni Jesus yun, na all the authority, all the power, nasa Kanya na yun. And that He had come from God and was going to God. Ito, mga kapatid, kapag ikaw insecure, it is because you don't know what's in your hand. Well, leader ka, nai-insecure ka sa kapwa leader mo. Ba't ka nai-insecure? Kung alam mo ang iyong position, kung alam mo ang pagkatawag sa'yo, bakit ka may insecure? Eh, mas matalino siya eh. Mas marunong siya eh. Ba't ka nilagay ng Diyos dyan? Ibig mong sabihin, nagkamali ang Diyos dyan. Hindi, gusto lang ito ni pastor eh. Yun na, may magkakamali tayo dyan. Kasi hindi nyo binibigyan ng absolute authority ang ministry ng pastor sa buhay ninyo. The reason why in every time there is a decision in the church, isa ka sa mga kritiko. Isa ka sa mga lumalaban. Isa ka sa mga hindi pumapayag. Because you don't really receive the authority of the pastor in the church. So I advise you, go out and look for a church wherein you will be the one na masusunod, mga kapatid. Go out. This church, mga kapatid, this is not a baby church. Matagal na ito eh. That's why even in my leadership, I retracted from being like yung previous pioneering attitude ng isang pastor. I will do everything. Nung pioneering, I will do everything. Para lang ma-realize mo that God loves you so much and you need to serve God. I'll do everything. Pero habang tumatanda ang gawain ng Panginoon, of course, progressive din yung ang leadership and attitude ng minister. Why will I spend and waste my time to a person na kahit na ulit-ulitin mo siya, balik-balikan mo siya, ang tingin niya pa rin sa iyo at ang tingin niya pa rin sa salita ng Panginoon ay walang kwenta. Why will I spend my time? Hindi ko na ibibigay yung oras ko doon. Ibibigay ko na sa isang tao na ang kanyang pananaw sa Panginoon at sa gawain ng Diyos ay mataas. I will spend my time there. I don't care kung mapunta sa impyerno na yun. Why? Because I spend my time. Hindi dahil ayaw ko sa kanya. It's because of the stubborn spirit na nasa kanya. Maliban na yung taong na yun will realize that his position, his baby stage was up. Tapos na yun. Tapos na yung baby stage mo. Gusto mo palagi magpaka-baby Brad? Punta ka dito, naka-diaper ka. May dala-dala kang bote. Tapos di ka kinakausap ng maayos. Tatay Ronnie! Oh, come, cute mo naman. Lakad, tatay, lalakad. Ayaw mo, mapapahiya ka sa sarili mo. Kaya tayo ayaw natin eh. Hindi tayo bata. Sabi nga ni Paul, hindi na kayo mga bata. Nung umpisa, mga gatas, yan, pinapainom sa'yo.
Pero habang tumatagal, kumain ka ng karne. Kasi yung ngipin mo, pupurol yan. Kaya kami ngipin eh. Ba't ang bata, walang ngipin? Kasi hindi naman siya kumakain na matitigas na mga pagkain. Eh, pinatubo ng Diyos yung ngipin mo, ay kumain mo puro gatas. Magtatai ka. Kumain ka rin ng karne. Naku, ano yung ibig ko sabihin? May paliwanag yan, ba't may ngipin tayo? Naku, kanyo po ibig ko sabihin. Ilagay mo sa pagiging Kristiyano yan. Gusto mo palagi ka sa Bisaya, ulug-ulugan. Ano yung ulug-ulugan? Hindi yung hulug-hulugan, ha? ano sa Tagalog yung ulug-ulugan? Urtutuin. Kutsi. Ang ganda mo ngayon. Ganda mo ngayon. Oo. Uy, blooming ka. Parang inuuto-uto palagi kasi bata. Ang bata, utuin mo. Ay, sige, babe ka lang mamaya bilang kita candy. Oh, pero di naman bibilhan. Inuuto lang. Gusto nyo ganun, mga kapatid? Ayaw natin nun. Ayaw natin yun. Kaya siningit ko lang, mga kapatid. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi may kinalaman yan, the way how you look at yourself. The way how you look to God. The way how you perceive authority in the church. The way how you look to your ministry. May kinalaman yan. Kaya pagpasok mo dito, 20 years ago, matagal ka na dito, nandun ka sa sulok. Para kang ipis na, alam mo yung ipis pala, nasa gitna ba ipis? Ang ipis nasaan? Sa sulok, di ba? Para kang ipis na naghihintay ng aapak sa'yo. Lumilipad. May ipis na kasi lumilipad. Mataas na pinag-aralan nun. Pero ipis pa rin. Ano ibig sabihin? 20 years ago, nandun ka pa rin. Hey! Lumago ka na! Kasi ang tingin mo sa sarili mo, ipis. Ang tingin mo sa sarili mo, walang value. Kaya yung pagsaserve natin sa Panginoon, depende yan paano mo tingnan ang sarili mo eh. You are an ambassador of God. You have the Spirit of God. Pinuspos ka ng Espiritu Santo. Anak ka ng Diyos. Hindi ka lang anak ng tatay mo. Anak ka rin ng Diyos. Kaya when you go to church, put value into yourself. Anak ako ng Panginoon. When you worship God, put value into yourself. Kasi alam mo kung ang magulang, ang anak, pag tumatawag sa magulang, may magulang ba nagbibingi-bingihan lang? Di ba kahit nagbibingi-bingihan totoo, pero ang puso nila nandun sa anak, di ba? Eh, sino man di mabibingi? Eh, sabi ni Sister Jenny, 1,000 mama. Sa isang araw, mahigit pa. Ma. Ang bihira, 1,000 lang. Lahat na lang, mama. Pero minsan, nagbibingi-bingihan ka, di mo na lang narinig. Pero ang puso mo nasa Kanya. Think of that. When you worship God and you believe that you are a son and daughter of the Lord, sa tingin mo, ang Diyos magbibingi-bingihan sa'yo. Gusto nga ng Diyos makulit ka eh. Hindi yung pasaway, iba yung makulit sa pasaway. Kasi mayroong Kristiyanong makulit sa Diyos. Iba naman yung pasaway sa Diyos. O, sabi mo sa katabi mo, makulit ka lang. Ay, hindi ka pasaway. Ayan. Makulit ka lang. O. So, John told us that Jesus knew where He came from, where He was going, and what authority He had. And then He washed the feet of people. This means Jesus did not wash feet because He was unsure of Himself. Teka lang, eleksyon kasi eh. Kailangan kong manghugas ng paa ng tao. Alam mo na, para iboto nila ulit ako. Si Jesus hindi ganon. Wala siyang pakialam, iboto mo siya o hindi. Maniwala ka, hindi. Basta maghugas siya ng paa mo. Kasi hindi dahil unsure siya sa kanyang sarili, kundi secured siya. That's the right term. Secured siya. Kapag ang tao secured sa iyong position, secured sa iyong sarili, hindi ka may insecure. Hello? Kaya may taong inggitera. Bakit? Ba't insecure sila? Hindi sila secured. Kaya nga insecure eh. Pag secured ka, kaya sabihin mong mas maganda yung damit ng katabi mo, mas maganda yung hawi ng buhok niya, okay lang sa'yo.
Kahit mas magaling siyang kumanta, mas magaling siyang magturo, mas magaling siyang mag-lead, mas magaling siyang Kristiyano, magaling siyang magsalita, wala kang ano. Hindi ka affected. Bakit? Kasi secured ka na. Hello? Secured ka na. Hindi naghahanap ang Diyos ng magaling, mga kapatid. Naghahanap ang Diyos ng mapagpagumbaba. Kasi gumagaling ang tao mapagpakumbaba. Ang mapagmataas, binababa ng Panginoon. Kaya kahit na kayo ay magaling na, ano ba, sabihin ng nanay mo, ang galing-galing naman ng anak ko, galing-galing namang budol, anak. O, diba? O, magaling pa rin naman, di ba? O, negative nga lang, o. So, budol nga lang. Pero magaling pa rin yun, magaling pa rin, o. Pero, wag yun, maling example, mali. Erase. Maling example, mali. Kahit sabihin ka na magaling ka, make yourself humble. Totoo naman magaling ka eh. Nag-top ka sa school. Magaling ka sa school, sa mga katrabaho mo, nagagawa mo mga bagay na hindi na nagagawa. Magaling ka, pero make yourself always humble. Kasi pag kinarga mo na yung pride na yan, bibigat ka. Sige ka, isang araw, yan ay ikadadapa mo, ikababagsak mo. Pero yung mga taong secure na secure, ang gaan-gaan yan. Parang bulak, sobrang gaan. O wala kasing pride eh. Ang pride kasi nagpapabigat sa atin eh. Pero yung tao na parang bulak, kahit sa kapad pa rin, sige lang. Oh. Hindi mabigat kasama. Pag dumapo sa'yo ang bulak, di ba parang, wow, di ba? Hindi mo magaanong ramdam, di ba? Pag dumapo sa'yo bato, bukol ka. Masakit. Kaya masakit kasama ang mga taong punong-puno ng pride. Pero yung mga taong parang bulak, ang sarap kasama. Hag-hag mo pa. Ang lambot naman, ang gaan-gaan. Pero yung mga malabatong prinsipyo, ako mga kapatid, pag palagi niyong kasama yan, palagi kang sugatan. Bakit? Matigas yan. Sabi mo sa kanila, sa kabila, bulak ka ba? Hindi, burak po ako. Hindi, bulak, hindi burak. Bulak ka ba? Hindi burak, sobrang dumi naman nun. Kaya, huwag tayo insecure, mga kapatid. Amen po ba? Because security can kneel down and still lose nothing. Wow, ganda nun ha. Ang isang taong secure daw, kaya niyang lumuhod, pero walang nawawala sa kanya. Kasi secure siya eh. Sige, subukan mong secure na secure ka, lumuhod ka, may matatapon sa'yo. Secure na secure ka nga eh. Ito yung tumbler ninyo. Diba? Dala-dala yung tubig, yung water bottle ninyo. Kahit anong gawin yung bali-balentong yan. Pag yan walang leak, pag yan nakasarado ng maayos, okay lang. Secured eh. Walang matatapon sa'yo. Kapag ikaw ang ugali mo secure ka, alam mo na anak ka ng Diyos, alam mo na minamahal ka ng Panginoon, and even you follow holiness, tinutuyo ka ng iba, lusyang kayo. Pa-skirt-skirt kayo, paano kayo? Parang ikaw naman, sa lahat ng magkakaibigan, ikaw yung affected kasi sila yung mga kaibigan mo, mga ano suot nila ngayon, yung mga, parang lobo, yung baggy pants ba ang tawag doon? Bakit? Sabi ko, ano nangyari sa kabihas na ngayon? Ano nangyari? Iba na ngayon, yung pantalon, palobo na. Tapos pa naglalakad, gumaganon-ganon. Hip-hop na. Yung hip-hop nung unang panahon sa amin, hindi ganyan. Mahaba lang yung damit. Parang duster. Kaya ganon-ganon. Yung iba na yung hip-hop ngayon. Sabi ko, ba't ganito na ang panahon ngayon? Alam niyo mga kapatid, kapag isang tao ay secure, hindi siya nangangamba. Walang mawawala sa iyo. Kasi secured ka na eh. Everybody say amen. Pero pag masyado kang attached sa titulo, nako mga kapatid, pag masyado kang attached doon sa image mo, nako mga kapatid, maraming matatapon sa iyo. Hindi mo kayang lumuhod, hindi mo kayang magpakumbaba, hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang maglingkod. Alam mo kung bakit? Hindi ka secured. Hindi ka nakasarado, hindi ka sealed. Ay, makikita nila akong nakaluhod. Ay, ayoko sa taong yan. Mabaho paa niyan, maghanap nga ako ng ibang paa. Si Cristo sa 12, sa tingin niyo, sino pinakamabawang paa doon? Ha? Sino?
Tingnan nyo lahat ng personalidad ng mga disipulo. Sino ang pinakamabahong paa doon? Sino? Si Pedro. Si Pedro, makulit yun eh. Hindi, bukod sa mga ngisda, makulit yun. Impulsive si Pedro eh. Yung ano ba, yung parang haliparot na di ba naman. Parang bulatin na lagyan mo ng asin. Ganun siya. Eh, siyempre yung paa nun. Pero siya ang unang hinugasan. Sabi niya, di ba lahat ng dumi napunta sa iba? Pinaghugasan napunta sa iba. Hindi naman yun ang point natin. Ang point natin is, God really don't mind kung gaano karumi ang paan ng tao. He will still wash your feet. Kahit teacher siya, kahit master siya, kahit Diyos siya na nagmanifesto sa laman, He will still wash your feet. Wala siyang pakialam kasi secured siya. Hindi lang dahil Diyos siya, kundi tinuturo niya sa atin, you can make yourself humble. Kaya mo magpakumbaba kung secure ka na. Pero kung hindi ka secure, hindi mo kaya magpakumbaba. Yung ibang tao hindi kaya magpatawad. Hindi kaya mag-let go. Hindi kaya alam mo yun, kasi mayroong natatapon sa kanila. May nawawala daw sa kanila. Pag sila yumuyukod, may natatapon. Pero si Kristo, mga kapatid, Diyos natin, lumikha ng lahat ng bagay. Kayang lumuhod sa harap ng tao at hugasan ng paa. Kasi secured na siya. Kaya sabi diyan, mga kapatid, Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands. Kaya pag alam mo, may binigay na ang Diyos sa iyo, selyuhan mo na yon, sarado mo na yon, wag mo na, hindi matatapon yon sa iyo. Nandyan na sa iyo yon. Everybody say amen. Clap your hands to Jesus. Kaya, kahit anong gawin ng paninira ng tao sa iyo, okay lang. Sarap lang ng ngiti-ngiti mo, kahit marami ka pang sinasabing hindi magaganda sa iyo, kasi kilala mo sarili mo eh. O ikaw, pa-Kristyano ka pa, pasimba-simba ka pa, pa-leader-leader ka pa sa church, yan ugali mo. Ikaw naman, ayaw mo may nasasabi sa iyo ibang tao, ayaw mo gusto mo palagi image mo maganda, kaya affected na affected ka. Si Kristo nga eh. Tagapagligtas, Diyos nga eh. Sinabihang sinabihan siyang demonyo eh. Ikaw pa kaya pag sinasabihin kang demonyo, huwag kang magalit. Si Kristo nga eh. Anak ni Beelzebub. Sinasabihan siya. Demonyo siya. May demonyo sa katawan. Hindi siya nagagalit. Nakangiti pa siya. Demonyo pala. This is the smile of the devil. Ngitiin mo lang. Pag sinabi, demonyo ka. Hindi ba takot ka? Demonyo pala ako eh. Tanggapin mo lang kasi wala kang dapat na why you need to follow the lead of other people wherein they have different perspective of you. Ba sinabi ko, ang pangit ng buhok mo, paayos mo kagad. Sa paningin ko lang naman pangit yun ah. Sinabi ko, pangit na ugali mo. Sa tingin ko lang naman ang pangit na ugali mo eh. Pero kung secure ka, alam mo, banal ka, naglilingkod, tama ang ginagawa mo, sinusunod mo ang Panginoon, ba't ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? Nakuha niyo ibig sabihin? You need to secure yourself. Secure your sarili. Wala kang mararating. Bakit? Siya bang nag-aaral? Siya ba nagtatrabaho? Siya ba napapagod? Siya ba napupuyat? Siya ba nagsasakripisyo? Di naman ah. Pero apektado ka sa sinabi niya laban sa iyo. Huwag kang susunod doon. Kung meron mang matuwid na salita na dapat mong pakinggan, salita lang ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos perfecto. Ang salita ng tao mapandaya. The heart is deceitful above all things and who can know it? Sabi ng Bible. Ang puso ay madaya. Amen. Kaya huwag kayo papaapekto sa kaya, di ba? Tala nyo, pag tayo ay napupuspos, anong kinokontrol ng Panginoon? Dila. Kasi alam nyo ba, sa lahat ng bahagi, organs ng katawan ng tao, sabi ng Biblia, ang dila ang pinakamarumi. Hindi po yung kuko natin, hindi po yung paan natin. Basahin mo sa Biblia, nakalagay nga, how beautiful are the feet of those people who bring the good tidings.
Sabi ng Biblia, maganda doon paan ng mga tao naghahatid ng salita ng Panginoon. Tignan mo, paan tinignan, hindi naman madumi yun. Madumi yun, pero hindi naman yun ang tinignan. Oh, dumi yan, ba't ko gagamitin yan? Yun na lang ilong. Hindi eh, paan ginamit ng Lord eh. Pero bakit ginamit ng Panginoon sa Biblia ang dila para kontrolin? Kasi itong pinakamarumi. Nakaupo dyan, pero naninira ng tao. Tahimik, pero mapanganib yung kanyang dila. Pag binuksan, nakamamatay. Nakuha niya ibig sabihin. Kaya kinukontrol ng Diyos ang dila. Pag nakontrol ng Diyos ang dila, kontrolan din niya buong katawan mo. Ang kabayo, kahit gano'n ka daming horsepower niyan, sa dila lang yan. Dila lang yan. Pag hinila mo sa kanan, liliko sa kanan yan kahit gano'n kalaki muscle niyan. Nakuha niya ibig sabihin. Ang barko, kahit gano'n kabigat yan. Ano mo sa bigat? Barko o pako? Ha? Barko o pako? Barko, pero ba't lumulubog ang pako? Ang barko hindi. Joke yun, siyempre joke lang yun. Kaya naman di ba? Joke lang. Kaya masyado kayong seryoso Kaya huwag kayo mapaniwala sa mga sinasabi ng ibang tao sa inyo. Lalo't hindi naman salita ng Panginoon yan. Pag may sinasabi yung tao, mga kapatid, makinig kayo. Pag may sinasabi yung tao laban sa inyo, hanapin nyo sa Biblia yung sinasabi niya. Pag wala, huwag mong paniwalaan. Ako kayo ibig sabihin, papekto ka. Ang gawin mo, punuin mo ang sarili mo ng salita ng Panginoon. Ano ko yung mga taong secured, punong-puno ng salita ng Panginoon, selyadong-selyado, kahit anong gawin mong bato sa kanila ng masasama, tatawanan ka lang yan. Luluhod lang yung mananalangin, Panginoon, putulin mo kamay nito. joke lang, hindi yan. Panginoon. Hindi, secured siya secured Panginoon, i-bless mo siya. Yan. Ganyan ang mga secured, nang be-bless yan. Kahit ginagawan ka ng masama, blessing pa ibibigay sa iyo. Secured siya Pero pag yan may leak yan, nako, ang mga panalangin niyan, asahan mo, deadly, mga ano yan, Panginoon, madapasan na siya. Gano'n. Pero Panginoon pa hinihingi mo ng tulong para madapa yung tao. Masama ka rin talaga, no? No, yung planganita, yung basin, na dala-dala ni Jesus Christ, it exposes the pride of man. Tinan nyo maigi mga kapatid. Kapag ang tao, in-expose ni Kristo, nagre-react ang tao. Ano sabi sa verse number 6 mga kapatid, sabi dito? Then he came to Simon Peter, and Peter said to him, Lord, are you washing my feet? Hugasan mo pa ako, Lord? Sabi ni Jesus, and what I am doing you do not understand now, but you will know after this. Then, verse 8, sabi niya, Peter said to him, you shall never wash my feet. Isang disipulo, sinabihan ang Diyos, never. Tignan mo, ang tapang na ni Pedro, no? You shall never wash my feet. Sinabihan mo ang Diyos ng gano'n, mga kapatid. Alam niyo kasi, na-overwhelm si Pedro. Hindi niya maintindihan. Basta dami-dami ng gagawa, yung master niya pa. Sa dami-dami ng manghuhugas ng paa niya, okay lang sana ko si Juan yun, siguro, o si James, o si Mateo, si Judas lang kaya. Pwede, di ba? Pero hindi, mataas din yung posisyon ni Judas, treasurer yun No, hindi mo basta-basta, Hindi mo basta-basta matitinag yun. Matalino rin si Judas, mga kapatid. Pero hindi lahat ng matalino nasa langit, mga kapatid. But in the surface, kung makikita mo, sa panlabas, parang tumatanggi si Pedro kasi parang humility yun. Teka lang, Lord, wag, Diyos ka Ako, servant mo lang Parang ganon in the surface, sa balat, sa ibabaw, mga kapatid, yung ganon yung. Pero yung pinakamalalim doon, mga kapatid, nagre-resist na si Pedro sa kalooban ng Diyos. Nagre-resist na si Pedro sa gusto ng Diyos sa buhay niya. Nagre-resist na si Pedro na mag-minister si Jesus sa kanya. Delikado yan. Pag umabot sa punto, minsan may mga false humility tayo. Alam niyo yan? Mga maling pagpapakumbaba. Pero ang totoo nun, hindi pala pagpapakumbaba, kundi ayaw mo na lang bigyan si Kristo ng daan sa buhay mo. Mali yun. Yun ang nangyari kay Pedro, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus Christ, if I wash thee not, kung hindi kita huhugasan,
wala kang magiging bahagi sa akin. Doon na-realize ni Pedro, Uy, wag lang paa. Pati na rin yung kamay ko, Lord. Tinan mo, abusado itong taon to. Ito ang gusto natin ipaliwanag, mga kapatid. Hindi lahat ng pride ay nagsasabing, I'm too big to serve. Ang pride also nagsasabi, I am too strong to be served. Halimbawa, paglilingkuran kita, pagtitimplahan kita ng kape, sabihin mo, kaya ko naman magtimpla. Ba't mo ako pagtitimplahan? Nagre-resist ka. Pride yan. Everybody say amen. Because some people struggle not with only with serving. But some people struggle with surrender. May mga tao doon na ang struggle nila ay hindi lang yung paglilingkod, kundi pati yung pagsuko sa Panginoon. Parang sa kanila, they do not mind working for God. Nagsiserve sa simbahan, may ministry sila. Pero totoo nun, they struggle to let God work on them. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero ayaw mong paglingkuran ka ng Panginoon. Magkaiba po yun, mga kapatid. May mga tao naman na they do not mind doing ministry. Parang sa kanila, sige lang, basta ministry, basta para sa Panginoon, basta para sa church, sige lang. Pero pag sila naman yung lilinisin ng Diyos, ayaw nila. Ay, mga kapatid, pride ang tawag doon. Nagtawag ng altar calling. Sa kanila lang yan. Kasi may ministry ako. Hindi ako pwede mag-altar calling. Walang tutugtog eh. Walang kakanta. Walang mag-a-asher. Walang mag-aalalay. Sila lang yan, ako hindi. Oh. Kaya hindi lumalapit sa altar. Walang problema sa kanila ang ministry, pero pag ang Diyos na nag-uumpisa ng linisin sila, ayaw nila. Everybody say amen. May mga tao, mga kapatid na, alam niyo, ang bilis maghugas ng paa ng ibang tao. Tama? Kesa magpahugas ng paa sa ibang tao. Sige nga, totoo ba yun? Di ba, nanay, marami? Kung hugasan mong paa ko, bilis, di ba? Pero pag yung hugasan ko ng paa mo, baka sikaran mo pa ako eh. Wag, pastor, may kiliti ako. Puk! Ako yung ibig sabihin, pag tayo magmi-ministry, okay lang. Pero pag si Lord magmi-minister sa atin, may kinukorek sa buhay natin, dami nating tanggi. Dami nating reklamo. Dami nating palusot. Ay, mga kapatid, pride po yan. Pride po yan. Everybody say amen. You shall never wash my feet, Jesus. Oh, grabe siya, oh. Pero ako, Lord, hugasan ko paa mo. Utusan mo ako. Maglilingkod ako sa iyo. Lahat gagawin ko. Pero you shall never wash my feet. Obong klase talaga to si Pedro. Kasi, alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Kasi, na-expose si Pedro. Ayaw natin nakikita yung maduming kuko natin. Ayaw mong nakikita yung mga crack ng paa mo. May crack. Lumindol eh, nagka-crack. Solid yun dati, biglang lumindol. Crack na. Ay, iba napaputs pa eh. May nakita ako nagpaputs pa. Sabi ko, naunahan ako nitong mga ito. Ako maghuhugas ng paa nila eh. Nagpaputs pa. Binigyan pa ng tip yung, kudkurin mo maigi ha. Walang bakas. Makikita ko yun. Anong point ko, mga kapatid? The very point is this. Kapag ang tao kasi na-expose sa ating mali, sa ating kasalanan, meron tayong tendency na may defense mechanism tayo. Wag. Punta ko sa bahay niyo, sister. Uy, wag. Kikita ni pastor yung mga ano ko doon. May Mama Mary pa ako doon eh. May Jesus Christ pa ako doon. May isang pagita pa, kabibili ko lang. Wag, pastor, wag. Magkita na lang tayo sa Jollibee.
Joke lang yun, mga kapatid. Joke lang naman. Pero pag tayo na i-expose, may depensa kagad tayo. Nakakuha niyo ba ibig sabihin? May depensa kagad tayo. Kaya si Pedro, may weakness siya. Nakita ng Panginoon ang weakness niya. Dumipensa kagad. You shall never wash my feet, Jesus. Yan ang sinabi ni Kristo. Sige, kung di ka magpapahugas ng paa, wala kang bahagi sa akin. Lord, pati kamay na rin. Nagbago isip niya. Kasi nga, magkaiba yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na yung bath, yung paliligo at yung pagwawash, magkaiba po yun. Sa verse 10, Jesus said, he who is bathed needs, tama bang pronunciation ko, bathed, di ba? He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean. And you are clean, but not all of you. Sabi niya, pag naligo ka na, paano lang huhugasan sa'yo? Parang sinasabi, kasama niyo na ako matagal na, kayo ay malinis na, pero hindi lahat sa inyo. Not all of you. Kasi nandun yung isa nagtatago, si Judas. Oo, nagtampisaw doon sa lubluban ng kalabaw. Lahat kayo malinis na, pero hindi lahat sa inyo. Sabi niya, malinis na kayo, pero hindi lahat kayo ay malinis. Tinutukoy niya doon ay si Judas. Kaya sabi niya, paan na lang huhugasan sa inyo? Kaya magkaiba yung naligo, iba naman yung naghugasan ng paa. May mga tao, mga kapatid, na, bakit? Kahit na tayo Kristiyano na, kahit na baptize ka na in the name of Jesus Christ, you still get your feet dirty, di ba? Habang nasa mundo ka, alam mo na, naglalakad ka sa hangin, di ba? Nakalutang ka, hindi lumalapat ang paa mo sa lupa. Ay, di malinis nga yung paa mo. Subukan nyo mamaya, pag may nakita kayong lumulutang mga kapatid, sabi, wak-wak yun, sa Bisaya pa, wak-wak yan. Wak-wak. Hindi lumalapat yung paa sa lupa. May pagka, yun. Pero lahat tayo, kahit Kristiyano, kahit matapat sa Panginoon, kahit si Job, kahit si Abraham, even they believe God, even they walk with God, because their feet is still on earth, and walk dirty, mga kapatid, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkukulang. Kaya we need to wash our feet. Washing our feet is the same as repentance. Ang repentance, hindi na naman isang beses yan eh. Progressive din yan. Yung repentance mo noong unang panahon na ikaw tumanggap kay Kristo, iba yung repentance mo sa araw-araw. Araw-araw ka mali ba na lang kayo, hindi ka naghuhugas ng paa. Pero tayo naghuhugas ng paa. Minsan, di na nga naliligo, di ba? Hugas sila ng paa eh. Oo. Ganon din ibig sabihin, hindi ka naman araw-araw ibabaptize. Pastor, nagkasala ako kahapon, ipakibaptize nga ako. Sa isang linggo, araw-araw ibabaptize. Hindi kita ibabaptize araw-araw, isang beses lang. Pero magsisi ka ng kasalanan mo kung araw-araw ka nagkakaroon ng... Yun yung paghuhugas ng paa. Kaya sabi ni Kristo, iba yung ligo, iba yung hugas ng paa. Nire-require ang mga disipulo to wash their feet. Why? Though they already with Jesus Christ, though they already believe in Jesus Christ and minister with the Lord, sabi ng Panginoon, nadudumihan pa rin yung mga paa nyo. So you need to wash your feet. So we need to go to church frequently, regularly. Why? This is washing of our feet. Hindi lang literal na pinuhugasan ng paa, kundi pag yung pagpunta natin, pagsisisi natin sa Panginoon, that's a regular manner of washing your feet. Because your feet gets dirty. Sa mundo, marami pa rin nagkakasala, nagkukulang ka pa rin, may pride ka pa rin, hinuhugasan mo dapat ang paa mo. Everybody say amen. Can we clap our hands to Jesus? So, yan, kasama dyan yung ugali natin. Minsan, yung ugali natin, nung umpisa, banal, di ba? Habang tumatagal, madumi na yung ugali. Di ba? Nagiging maalikabok na yung ugali. Dati-rati, pag sinabing, Brad, kamusta ka? Ay, salamat sa Panginoon. Praise God. Malakas ako. Para, ang sarap pakinggan pag ganyan ang tinatanong mo, lalo yung mga tatay, pag tinanong mo, Brad, kamusta ka na? Praise the Lord, Pastor. The Lord is blessing my life. Ang sarap marinig yan. Katagalan. Kamusta, Brad? Ito, malas. Taas na naman ng krudo. Hindi ako biyahe. Hindi ako makapag-rides. Attitudes gets dirty. Habang tumatagal. Kahit Christian na yan. Pero dito walang ganon.
Yung mga tatay, ilan na nga lang tayo, tapos ganun pa tayo. Dito walang ganun, mga kapatid. Our thoughts gets dirty. Or dusty minsan, maalikabok yung ating isipan. Motibo natin, nagiging maalikabok. Yung ating emosyon, nako, minsan, nasosobrahan. 'Di ba? Hindi ka naman inaano, ikaw yung apektado. Because emotion gets dirty. And our responses, our spirit also, mga kapatid. That's why we need to cleanse it every now and then. And that is what Jesus is telling them. Naligo ka na. Hindi mo na kailangang paliguan ulit. Ang kailangan mo na lang, Pedro, maghugas ng paa araw-araw. Ganon tayo sa Panginoon. Kahit nasa Panginoon na tayo, yung ating ugali, ating motibo, yung ating espiritu, nadudumihan pa rin yan. Kaya kailangan nating maghugas palagi. Magpakumbaba palagi. Everybody say Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kaya ang foot washing, this serves as our fellowship with Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, kung hindi kita huhugasan, sabi niya, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sabi niya sa verse number 8. You shall never wash my feet, sabi ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, if I do not wash you, you have no part with me. Pag sinabing part is fellowship yun, mga kapatid. Ito yung medyo mabigat sa part na sinabi ni Jesus Christ. Parang sinasabi ni Jesus Christ, pag hindi ka nagpahugas, hindi ka konektado sa akin. Pag hindi ka nagpahugas ng iyong paa, wala kang communion sa akin, wala kang fellowship sa akin. Ang hirap nun, mga kapatid, no? Nasa simbahan ka pero hindi ka connected kay Jesus Christ. Parang wala lang, nandun ka lang pero hindi ka konektado. Alam niyo yung mga kapatid, yung bisita ka sa isang lugar, anong tawag doon? Yung OP ba ang tawag doon? Yung out of place ka, andun ka lang, tapos walang pumapansin sa'yo, parang dito minsan, mga kapatid, yung mga bisita natin, hindi nyo pinapansin. Para silang OP dito. Kung ako yun, hindi na ako babalik. Totoo yun. Kung ako bisita dito, tapos ganyan, hindi nyo ako pansinin, hindi nyo malang ako kausapin, hindi na ako babalik dito. Bakit? Doon ako pupunta sa lugar na pinagpipistahan ako. Kinakausap ako. Inaaliw ako. Naaliw. Nasayaw-sayawan yan. Nasayaw-sayawan. Hindi yun. Ibig sabihin, mga kapatid, ako ay inaasikaso. Pero alam niyo, mga kapatid, may mga ganun tao, mga kapatid. Kapag tayo ay pumunta sa isang lugar, tapos walang pumapansin sa atin, mga kapatid, parang hindi man ako bahagi parang hindi ako bahagi dito. Pero pag yung pinapansin ka, kinakamusta ka, kinakausap ka, feeling mo bilong ka na. Ganon ang sabi ni Kristo. Kung hindi ka magpahugas sa akin ng paa, OP ka dito. Out of place ka. Wala kang bahagi. Imagine niyo, balik ka pa ba sa isang lugar na hindi ka pinapansin? Hindi na. Ganon sabi ni Kristo. Ikaw mismo mahihiya sa sarili mo, hindi naman ako bahagi. Kaya pag nasa loob ng simbahan, mga kapatid, makibahagi tayo. This is for Christ's glory . Sa kapurihan naman ng Panginoon, itong ginagawa natin . When somebody is testifying here, say Amen. Pumalakpak din kayo pag nag-render siya ng song, mga kapatid, para sa Panginoon. Pumalakpak ka hindi lang para sa tao, para sa Panginoon. Kapag nagpupuri, taas mo rin ang kamay mo katulad ng iba kasi you are having part with God. Bahagi ka ng katawan ni Kristo . Sige nga, kung katawan ka ni Kristo, mga kapatid, yung isang kamay mo nakataas, yung isang kamay mo parang robot, di gumagalaw. Hindi, ang sabi ni Kristo, tayo ay katawan ni Kristo, mga kapatid . Katawan. Ibig sabihin, ayaw mo, abnormal sa bahagi ng katawan mo, may bagay na hindi gumagalaw. Sige nga. Subukan kaya nyo mabuhay ng isang araw na hindi gumagalaw yung kamay? Yung parang robot ka lang, sinusubukan ka. Ulam, maliligo ka, pinaliliguan ka. Di para kang bangkay, mga kapatid, no? Tigas-tigas mo. So yun ang ibig sabihin, na kailangan magkaroon ka ng bahagi, mga kapatid. That's why Christ having part with us is allowing Him to search you also. Allowing Him to wash you. Allowing Him to correct you.
allowing Him to sanctify your walk. Amen. Sa oras ng pangangaral, pag tinamaan ka, huwag ka nang gagalit. Tinamaan ka na nga eh. Gagalit ka pa. Eh di, double dead yun, di ba? Patay ka nang pumasok dito, nung tinamaan ka, ayaw mong buhayin. Kasi pag tinatamaan ka, binubuhay ka ng Diyos. Sabihin, buhay ka pa. Tinatamaan ka eh, masakit eh. Subukan yung tamaan yung patay. Walang kwenta, di ba? Pero pag buhay ka, aray, ako yun ah. Ay, buhay ka pa. Gusto ka bang buhayin ng Panginoon? Hindi ka sinasaktan para patayin ka. Binubuhay ka. Para nasasaktan ka. Pag sinisiyasat ka ng Panginoon, magpasiyasat ka. Amen. Pag hinuhugasan ka ng Panginoon, magpahugas ka ng paa. Pag kinukorek ka, magpakorek ka. Hayaan mo siya. Pag binabanal ka ng Diyos, magpakabanal ka. Everybody say amen. Kaya dito bahagi yan lahat. Kaya tinuturoan tayo ng tamang pananamit, tinuturoan tayo ng tamang ugali ng Panginoon, tinuturoan tayo manamit ng maayos, may kabanalan. Bakit? Ayaw ko yan kasi simbahang yan. Makaluma. Iba ng panahon ngayon eh. Dapat nakabagi pants ka. Pati buhok mo, bagi din. Bagi. Hindi na simbahan ang kailangan mo nun. Kailangan mo nun fashion institution. Doon ka pumasok sa mga pasyonista. Kaya may simbahan mga kapatid, pinapayagan na ang mga kanilang mga kababaihan magsusuot pa ng spaghetti. Buti sana kung spaghetti kasi sila makapal-kapal ng noodles. Bihon minsan mga kapatid eh. Hindi pa spaghetti, bihon. Spaghetti makapal, di ba? Yung bihon, nipis doon. Di ba? Yan ang suot, bihon. Sabi ko, bakit ayaw nila na sumunod? Pagpapakabanal yun sa Panginoon eh. Ayaw mo, tumatanggi ka. Ayaw ko sa simbahan yan. Kasi ganyan, alam niyo ang tao mga kapatid na tinatamaan at nagre-resist, maraming binabatong dahilan. Kapag nag-umpisa na ang taong magdahilan at punahin, maging salita ng Diyos at tinuturo ng salita ng... Kasi ganito yun eh. When the Word of God is being delivered, alam mo na yung Word of God is pure and powerful. Tama? Hindi naman word ng tao yun eh. Word ng Panginoon yun. Banal ang salita ng Diyos. Matuwid. Iko-correct ka. Kaya may mga tao na pag ayaw tanggapin yung salitang na narinig nila, bagamat galing sa Diyos, ang gagawin nila, di mo sila pwede magalit sa Diyos. Kaya na sila magagalit? Doon sa nagturo. Nakuha nyo? Alam yung sinasabi ko. Minsan, pag salitaan ng Panginoon, pinapangaral dito, tumatanggi tayo, hindi doon sa word. Tinatanggihan natin, hinahanapan natin ng butas yung nagtuturo. Pero ang totoo, ang bottom line yun, ayaw mo lang sumunod. Sinabi dito mga kapatid, tayo ay maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. So nga eh. Tinan mo. Hindi niya kinakalaban yung word, ang kinakalaban niya yung tao. Ganyan na ang iba. Pag ganyan na ang ginagawa, ibig sabihin mga kapatid, hinuhugasan siya ng Diyos, pero para sang si Pedro, you shall never wash my feet. Bakit? Na-expose ka kasi. Nakita yung mga tinga-tinga ng paa mo. Nakita yung dumi ng iyong spirito. Kaya ka hinuhugasan kasi madumi. Pero ayaw mo. Kasi, sabi ko nga, madaling maghugas ng paa ng iba kaysa magpahugas ng sarili mong paa. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. So, hayaan natin na hugasan tayo ng Panginoon. So, let me lead you this thing. Mahaba pa ito mga kapatid. Pero, imagine nyo mga kapatid, Jesus was in the room. No? He is in the room. Ito maganda doon mga kapatid. Si Judas kasama nila. Katabi pa palagi ni Jesus mga kapatid. Siyempre, treasurer nandoon eh. Bahagi siya ng circle o yung leadership. At naririnig din ni Judas yung mga turo ni Jesus Christ at nakikita din ni Judas yung mga miracles na ginawa ni Jesus.
At nakaupo pa siyang kasama ni Jesus, mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, hindi lahat kayo malinis. Ano kayong pakiramdam, mga kapatid? Alam mo, parang preaching. Minsan ako umattend ng isang gawain, mga kapatid. Dati, nung ako hindi pa pastor, tuwing nangangaral ang pastor ko, guilty ako palagi. Parang ako na lang palagi subject ni pastor. Yun ang nasa isip ko. Pero wala namang alam ang pastor ko sa buhay ko eh. Kung hindi ko kukwento, hindi naman malalaman ng pastor ko eh. Pero tuwing nakikinig ako ng sermon niya, parang palagi akong, ano pa si pastor, wala na bang ibang pwedeng makita? Ako na lang palagi. Parang ganun ang pakiramdam ko. Pero hindi totoo yun. Wala bang alam si pastor sa buhay ko eh. Pero ako yung palaging natatamaan, mga kapatid. Isipin nyo yan. Si Kristo kasama din si Judas. Nagsasalita si Kristo, malinis na kayo. Malinis na, naligo na kayo, pero hindi lahat kayo malinis. Ikaw ay nandoon. Uy, nabasa ni Lord Nangungupit ako. Alam ni Lord. Oh. Imagine niyo yun. Ganon yung pakiramdam ni Judas doon, mga kapatid. Parang ganito rin tayo sa simbahan minsan. Pag may pinapangaral ang Panginoon sa atin, tinatamaan tayo. Tapos ganon yung, what is your response? What will be your response? Ay, kung ikaw si Judas, pangangatawa na may pagkukunwari mo. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay si Pedro, sasabihin mo, Lord, wag lang ang aking mga paang hugasan mo, pati ang aking mga kamay. Aaminin mo, may mali ka. Alam niyo, mga kapatid, kaya nakabalik si Pedro eh. Wala naman pinagkaibang kasalanan ni Pedro tsaka ni Judas. Parehas naman yun ay papaparusahan sila. Pero ba't nakabalik si Pedro? Humility. Because he let Jesus wash him. Hinayaan niyang hugasan siya ng Panginoon. Kaya tayo, may salita ng Diyos na re-receive natin, tumatanggi tayo, dami nating palusot, dami nating tinuturong tao. Ang totoo nun, ayaw mo lang tanggapin yung salita ng Panginoon. Isang araw, mga kapatid, magiging kalyado ang puso mo. Pag may kalyo na ang puso mo, yung mga salita ng Diyos, hindi mo na nararamdaman. Nagbabounce na lang. Parang hindi mo na natatanggap. Pero yung mga tao, mga kapatid, na palaging basag ang puso nila sa Panginoon, tinatanggap nila ang Word of God. Kinukorek sila ng Panginoon, tinatanggap nila. Tingnan mo yung espiritu nila, mga kapatid. Sila yung kahit na maraming pagsubok, tender, ang lambot pa rin ng puso. Pero may mga tao, mga kapatid, nakadalawang pagsubok lang, tigas na ng puso. Pero mo, especially dito sa loob ng simbahan, mga kapatid. Siguro, hindi ko alam kung tama pa ito sabihin, pero sa loob ng simbahan, kapag kayo ay mayroong hindi kasundong kapatiran, bakit hayaan nyo magsitigasan ng puso ninyo? Dahil lang sa kapatid mo. Kapatid mo pa. Buti sana kung unbeliever yan eh. Kapatid mo pa. Titigas yung puso. Hanggang sa mabuo. Na tuwing pupunta sa simbahan, parang palaging taas noo. Hindi mamamansin. Kaya nyo ba yan sa Panginoon? Uupo kang kasama si Jesus doon sa table. Magpaparinig ang Panginoon. Di lahat kayo malinis. Ikaw, hindi, malinis ako, Lord, oh. Naligo nga ako kanina eh. Pabango pa nga ako, oh. Parang, yung nagmamalaki. Pero kung ikaw si Pedro, yes, Lord, ako yon. Yung mga tao, mga kapatid, na gusto ng Panginoon sa hapagkainan. Yun ang gusto. Alam mo, nung bumalik ang Panginoon sa upper room, wala na si Judas. Imagine yung mga kapatid, before I end, imagine niyo, magmula na si Kristo ay magkaroon ng ministry, 3 years and a half, ang kanyang earthly ministry. Kasama niya na si Judas. Pero hindi tinanggap ni Judas yung pangako ni Jesus Christ sa upper room. Araw-araw mo kasama, nakikita mo yung miracles ni Jesus. Tayo, gusto natin makita si Jesus eh. Sa hindi niya lang nakikita, nahahawakan niya pa, nakakausap niya pa. Pero umabot sa punto na kahit na pala ikaw ay close sa Kanya, pwede palang hindi ka magmana. Alam niyo, wisdom yun. Hindi ko mo malapit ka, magmamana ka. Umabot sa punto
na kahit malapit na si Judas kay Jesus Christ, hindi siya naligtas. Alam niyo kung bakit? Because he refused to be touched by Jesus. Kaya pag hinihipo ka ng Diyos, huwag kang tumatanggi. Kung si Judas lang yung oras na yon, nung sinabi ni Jesus, hindi lahat kayo ay malinis. Di dapat mag-search ka na, di ba? Ako ba yun, Lord? Ako ba yun? Di ba dapat mag-search ka na? Siya hindi. Kaya pinangatawanan niya na. Pero kung may mga tao nagsisearch ng kanilang sarili, nung bumalik si Jesus, mga kapatid, sa upper room, yung pangako niya, yung Acts chapter 2, yung day of Pentecost, sayang, wala si Judas na nakatanggap. Wala siya doon para tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Sayang. Sayang. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, mga kapatid. This is not about us. Serving God is not about us. Serving God is about His will, about His kingdom. Clap your hands to Jesus. Oh, hallelujah. This is why ministry alone does not save. Position alone will not save us. Visibility will not save us. Religious association will not save us. What matters is not merely whether we sat at the table with Jesus. What matters is whether we let Jesus wash our feet. Amen. Kaya pag lumapit si Jesus sa iyo ngayong araw na ito at kinakausap ka, hugasan kong paa mo, linisin kita. Please, huwag kang tatanggi. Because God wants you to bring into another level of revelation to your life. Oh, I love the Lord. Let's clap our hands to Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.